Gantihan ng Amerika at China sa mga taripa. Ang bakbaka ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo ay nagliyab pagpasok ng buwan ng Abril nang inilabas ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ang reciprocal tariff. Dahil dito, maraming bansa ang nagsimulang makipagkasundo sa Estados Unidos. Pero hindi ang China. Bagkus ay gumanti ito at binagsakan din ng napakalaking taripa ang mga produktong galing sa US. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat nagpakitang gilas ang China sa buong mundo at sumumpang they will fight to the end, palihim na umuurong pala ang mga komunista. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Pagpasok ng buwan ng Abril, isang makasaysayang aksyon ang ginawa ng Pangulo ng Amerika hinggil sa kalakal nila sa iba't ibang bansa. Nagpatong ito ng tinawag na reciprocal tariff laban sa mga produktong papasok sa Amerika o sa mga ini-import nila. Ito ay upang mabalanse ang trade. Isang bahagi ito ng isinusulong na Make America Great Again. Nais ng administrasyon na maibalik ang mga pagawaan sa US, mga pabrika na nagsipuntahan sa ibang bansa. Kung magagawa ito ng maayos, maraming Amerikano ang mabibigyan ng trabaho. Imbis na pinakamalaking consumer ang bansa, magiging producer din ito at babalik ang Made in America. Ang taripa ni Trump ang unang hakbang. Kung hindi ka pamilyar sa mga detalye ng taripa na pinag-aawayan ng China at Amerika ngayon, ito ay ang buwis na ipapatong ng pamahalaan sa mga produktong papasok sa kanilang bansa. At ang magbabayad ng nasabing buwis ay yun ding mga kumpanya sa bansa na mag-i-import ng produkto. Halimbawa, kung meron kang tindahan at ang binebenta mo ay galing sa China, bukod sa binabayaran mong presyo para i-import yung produkto, magbabayad ka pa ng taripa sa gobyerno mo. Kung ang taripa ay 10%, ibig sabihin, 10% ng presyo ang ibibigay mo sa pamahalaan. Kung 100 piso ang halaga ng aangkatin mula sa China, ibig sabihin, 10 piso ang singil sa iyo na buwis. Iyan ang taripa. Bagamat mga kumpanya sa bansa ang magbabayad ng taripa, ito ay upang higpitan ang pagbili ng produktong galing ng abroad at para din hikayatin na bumili ng produktong gawa sa kanilang bansa. Sinabi ni Trump na ito ay reciprocal tariff o katumbas na buwis. Dahil ayon sa ministry, lugi ang Amerika sa kalakal ng China. Mas maraming binibili ang Amerika mula China kumpara sa binibili ng China mula Amerika. Ito yung trade deficit. Base sa United States Trade Representative, noong isang taon 2024, ang produktong binili ng China mula Amerika ay nagkakahalaga lang ng $143.5 billion, kumpara sa produktong binili ng mga kano mula China na nagkakahalaga ng $438.9 billion. Halos triple ang laki. Ang gusto ng administrasyon ay ibalanse ang trade deficit sa kalakal ng mga komunista. Dahil nga dito, pinatungan ni Trump ng 145% na taripa ang mga produkto mula China. Hindi lamang para maging balanse ang trade, para din maengganyo ang mga kumpanya sa Amerika na magpatayo ng mga pagawaan at pabrika sa loob ng bansa. Kesa nga naman bumili pa sila sa China na napakataas ng babayarang buwis.
Kung sa bansa nila gagawin ang mga produkto, mas uunlad ang Estados Unidos. Ito yung sinasabi nilang Make America Wealthy Again. Ang hindi alam ng marami ay, Amerika ang pinakamalaking consumer country o gumagastos na customer ng mga produkto sa buong mundo. At diyan kumikita ang mga komunista. Base sa Visual Capitalist na noong taong 2023, gumastos ang buong Amerika ng $19 trillion sa mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Limpak-limpak na salapi ang napagkakakitaan sa mga Amerikano. Kaya kung gusto mong kumita ng malaking kwarta, Amerika ang iyong punteriyahin. Nang nagbagsak ng reciprocal tariff si Trump sa mga produkto mula ibang bansa, medyo nabahala ang mga gobyerno. Dahil maraming bansa ang kumikita sa pagbenta ng kanilang produkto papasok sa Estados Unidos, lalo na ang China. Kung magkakaroon ng mataas na taripa ang kanilang mga produkto, hihina ang kanilang kita. Maaapektuhan ang kanilang ekonomiya, kaya maraming nakipagkasundo kay Trump. Pero hindi lahat. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Ilang bansa ang nakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang magsulong ng magandang trade deal para hindi tumaas ang presyo ng mga produkto. Kasama sa mga bansa ay yung mga taga-Europa, ang India, Japan at marami pang iba. Pero hindi lahat ay gustong makipagkasundo. Isa na dito ang China. Sa makatuwid, nagpakitang gilas pa ang Partido Komunista at nagpahayag sa publiko na hindi sila makikipag-usap sa Amerika, bagkus ay gaganti sila. Una, noong pinatungan ni Trump ng 125% tariff ang mga produkto mula China. Ayon sa ABC News, noong ika-9 ng Abril, gumanti ang China at nagpatong ng 84% sa mga produktong galing ng Amerika. Sinabi na hindi ito reciprocal, ito daw ay retaliatory o paghihiganti. Ang 84% tariff ay buwis sa mga kumpanya sa China na aangkat ng mga produkto mula Amerika. Sa madaling sabi, tataas ang presyo ng American-made na papasok sa bansa at mahihirapan itong bilhin ng mga nasa China. Ano't ano paman, makalipas lang ang ilang araw, itinaas ni Trump ang taripa sa mga made in China ng tumataginting na 145%. Naging doble ang presyo ng Chinese product na papasok sa Estados Unidos. Siniguradong walang kumpanya sa US ang bibili ng mga produktong galing China dahil sa sobrang taas na ng buwis. Nang nalaman ito ng mga komunista, sinabi sa NPR News noong ika-8 ng Abril na sumumpa ang China na gaganti sila at sinabi na they will fight to the end. Naku po, nagsimula na ang makasaysayang trade war. Ilang araw na naman ang nakalipas at gumanti muli ang mga inchik sa Amerika. Ang balita sa Reuters, noong ika-11 ng Abril ay, tinaasan ng China ang taripa sa mga produktong made in America ng 125%. Bilang ganti, ang tit for tat o bira sa bira. Sa sobrang taas na patong na buwis, siguradong hindi na talaga kakayanin ng mga nasa China na makabili pa ng mga produktong galing sa Amerika. Dito talaga nasaksihan ng buong mundo ang di umano tapang daw ng mga komunista na wala silang inuurungan. Payag sila na hindi na bumili ng mga produkto galing Amerika upang ipakita ang kanilang dakilang karangalan. Gusto nilang ipamuka sa mga kano kung sino ang boss. Ang pahayag ng mga inchik na we will fight to the end ay pinagdiwang ng mga sumusuporta sa China, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Dahil raw sa wakas ay naipakita ng mga komunista sa buong mundo na sila ang mga bossing na kaya nilang makipagsabayan
kahit kanino, kahit pa sa Amerika. Sabi nung iba, glory to Chinese Communist Party. Pero sa likod ng pakitang tapang, sa likod ng sinumpang ganti, ang lahat ay salita lamang. Dahil yung sinabing ganti na 125% sa mga American-made ay hindi pala tinutupad ng mga komunista. Sa madaling salita, yung mga produktong galing Amerika na dapat patungan ng taripa ay pinipili nila. Ilan lang ang nilagyan ng buwis, pero yung mga mahalagang angkat ay hindi sinali ng China. Ang ulat ng Reuters sa katapusan ng Abril ay maraming inilista ang China na produktong US-made na hindi nila papatungan ng taripa. Kinumpirma ito ng 9 News na palihim na umuurong ang China sa sinabi nilang higanting 125% na taripa. Kasama dito yung mga semiconductor na binibili nila sa Amerika para sa abanseng kagamitan. Hindi ito inanunsyo ng mga komunista. Bagamat merong hindi sinali si Trump sa taripa, ito ay inanunsyo sa publiko at alam ng lahat na may exemption. Pero ang China, hindi nila pinaalam. Mukha lang palang tit for tat ang ginagawang paghihiganti. Pero hindi naman pala. Yung sinumpang we will fight to the end ng China ay salita lang. Bagkus, umuurong pala ang mga komunista ng palihim. Anong aral ang mapupulot dito? Ang gantihan ng Amerika at China sa taripa ay nakababahala. Habang nakikipag-areglo kay Trump yung ibang bansa, ginantihan ito ng mga komunista ng harapan kuno, ng buong katapangan daw, ng di umano walang kinatatakutan, at sumumpang we will fight to the end. Pero sa likod ng pakitang gilas, umuurong pala ang mga komunista ng palihim. Yung 125% na buwis na ipapatong sa mga produktong made in America ay para lang sa iilang produktong hindi nila kailangan. Mabunga nga, pero tunga nga. Hindi ba't ang sabi nila, marami ang matapang sa bilang, ngunit yung buong loob ay kulang. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.